Matapos sabihing si President Rodrigo Duterte ang punot dulo ng dahilan kung bakit na-legalize ang pogo sa bansa, Cheese Escudero sinupalpal ang broadcaster na si Karen Davila at itinama ang malicious statement nito patungkol sa dating Pangulo. Sa isang ANC interview, halos lumubog nga raw sa kahihiyan ang TV broadcaster at reporter na si Karen Davila sa mga sinabi ni Cheese Escudero o ng Senate President patungkol sa tunay na kalagayan ng pogo sa bansa. Sa nasabing payag, sinabi mismo ni Escudero na hindi si Pangulong Rodrigo Duterte ang punot dulo ng dahilan kung bakit nagkaroon ng pogo sa bansa. Katunayan, bago pa raw maging Pangulo si Digong, tila napakarami ng pogo sa Pilipinas. Kaya huwag raw isisisi sa nakarang administrasyon ang lahat ng skandalong kinasasangkutan sa pogo. Sa katunayan, ang Senate hearing nga raw na dinidinig patungkol sa nasabing illegal gambling ay isang nakakatawang sitwasyon dahil alam naman raw ng mga mambabatas na hindi kay Pangulong Rodrigo Duterte o sa kahit na anumang tao nito noong nakarang administrasyon nagmula ang skandalo ng nasabing pogo. Ang nasabing Senate hearing na pinumumunuan ni Risa Ontiveros ay mas nababalot raw ng confusion sa tao lalo tila idinidikit nila si Atty. Roque sa lahat ng mga tila illegal na nangyayari sa loob ng pasugalan. Ang totoo raw dito, tila mas tinulungan ni former President Rodrigo Duterte na pagbayarin ng mas mataas na taxes ang mga nasa pogo sa pamamagitan ng kanyang Executive Order No. 13 noong February 2, 2017. Hindi raw maikakaila noong panahon ng pandemya ay mas nakatulong ang mga taxes na naipataw sa mga nasabing pogo companies na siyang mas nakatulong para mas magbigay ng ayuda noong panahon ng pandemya. Narito at panoorin ang kumpirmasyon mula mismo sa Senate President na si Cheese Escudero kung saan pinatunayang huwag raw isisi kay former President Rodrigo Duterte ang mga skandalong kinasasangkutan ng pogo dahil bukod sa hindi naman raw sa panahon nito nagsimula ang nasabing pasugalan, tila mali raw ang claim ni Karen Davila patungkol sa malicious statement nito kay former President Rodrigo Duterte at sa kanyang executive order noon na tila pinagagatasang malala ang nasabing pasugalan para raw magkapera ang nakarang administrasyon. Narito panoorin ang full video. Executive order issued by former President Duterte was to place all offshore gaming under PAGCOR. Because if you remember, Karen, at that time it was under CESA, not under PAGCOR. Following the principle that CESA's franchise included internet gaming, while PAGCOR's franchise did not include internet gaming because it is only for land-based gambling. So an executive order was necessary to transfer it to the jurisdiction of PAGCOR. But the licenses themselves, from CESA issuing the licenses in Cagayan before, to PAGCOR issuing the licenses. But it was only a transfer of jurisdiction. Now, Karen, we talked about the bill or the law, taxing POGOs. Now, POGOs, when the law was passed taxing it, was already an existing undertaking. Without that law, POGOs were already proliferating. Pero mababa yung buwis na binabayaran nila. Noong pinasa yung bill na yon, na binubuwisan yung pogo ng mas mataas, tumaas yung binabayaran nilang buwis sa gobyerno at sa PAGCOR. But with or without that law, pogo was already there. Even with that law right now, the president, by merely his word, actually banned it already, which is what I've been saying. All it takes to ban it would be executive fiat, or the word of the president to the PAGCOR chair to actually so ban and prohibit it. But Karen, there is a very thin line dividing this and other forms of gaming. We should look at and be comprehensive about this thing. Napanood nyo na ba to, guys? Ito yung mga interview na babasag sa mga naratibo ng BBM supporters at ng mga kakamping. Sana talaga hindi totoo ang mga sinabi na to ni Cheese Escudero sa interview niya kay Karen Davila. Kasi kung totoo ang mga ito, nako, yung mga naratibo nila tungkol sa pag-ugnay sa pangalan ni Duterte sa Pogo ay sirang-sira na. Pakinggan na agad natin. Okay, so before we go, we don't have enough time, but I wanted to ask you your stand on POGOs. Of course, not the stand the president has made it clear he is banning POGOs in the Philippines. So I want to ask you this. You've gone as far as saying we don't need a law to ban POGOs because it was only the PAGCOR that granted licenses. But I want to ask you first, didn't former President Duterte issue an executive order to actually allow POGOs? That executive order actually, it gave, how would I say, it
door and gave them the courage to proliferate because of that executive order. Do you think President Marcos Jr. needs to issue an executive order on the ban on pogos? You may, Karen, but my understanding is the executive order, if I remember correctly, Karen, I may be mistaken, the executive order issued by former President Duterte was to place all offshore gaming under PAGCOR. Because if you remember, Karen, at that time it was under CESA, not under PAGCOR. Following the principle that CESA's franchise included internet gaming, while PAGCOR's franchise did not include internet gaming because it is only for land-based gambling. So an executive order was necessary to transfer it to the jurisdiction of PAGCOR. But the licenses themselves, from CESA issuing the licenses in Cagayan before, to PAGCOR issuing the licenses. But it was only a transfer of jurisdiction. Now, Karen, what we talked about the bill or the law, taxing Pogos. Now, Pogos, when the law was passed taxing it, was already an existing undertaking. Without that law, Pogos were already proliferating. Pero mababa yung buwis na binabayaran nila. Noong pinasa yung bill na yon na binubuwisan yung Pogo ng mas mataas, tumaas yung binabayaran nilang buwis sa gobyerno at sa PAGCOR. But with or without that law, Pogo was already there. Even with that law right now, the president, by mere his word, actually banned it already, which is what I have been saying. All it takes to ban it would be executive fiat. So i-summarize natin ang sinasabi ni Chisa. Ang Pogo daw ay matagal nang nandyan bago pa man dumating si Duterte. Hindi lang matagal nandyan, dati na siyang nililisensyahan pero hindi sa PAGCOR, sa CESA. So bago pa si Duterte, legal na siya at binibigyan na siya ng mga franchise o lisensya. So hindi pala si Duterte ang nag-legalize ng Pogo? At hindi pala si Duterte ang nagpadami ng Pogo sa Pilipinas. Ang ginawa ni Duterte ay ilipat ang pagbibigay ng lisensya at pag-regulate ng Pogo mula sa CESA papunta sa PAGCOR. Hindi lang yon ang ginawa ni Duterte. Ang isa pa niyang ginawa ay taasan ang tax ng mga Pogo. Sabi nga ni Chis Escudero sa interview, kahit wala pa yung executive order na yun ni Duterte, ay nagpo-proliferate na ang Pogo dito sa Pilipinas at may lisensya na sila. Akala ko ba si Duterte ang rason kung bakit dumami ang Pogo dito sa Pilipinas? Eh kung tinaasan mo ang tax nila, ini-encourage mo ba silang dumami? Kasi 'di ba, kung ini-encourage mo ang isang industriya na dumami, 'di ba dapat binababaan mo pa yung tax nila? Actually, ang ginawa ni Duterte ay taasan pa ang tax ng mga Pogo na mas magpapahirap sa sitwasyon nila dito. Ay nako, sobrang dami kong tanong at dami kong kuro-kuro tungkol sa mga binunyag na ito ni Chis Escudero. Pero isa lang ang malinaw dito. Binabasag ni Chis Escudero ang pagkonekta nyo sa pangalan ni Duterte sa mga kumpanya ng Pogo. On the continuous illegal activities, criminalities pagdating sa operation ng Pogo, nalala ko nun parang ang stand mo, bakit may dadamay iba na legal yung operation? Pero ngayon kahit illegal Pogo, involved na rin sa human trafficking. It's about time ba na umaksyon ang executive? At the same, yung legal Pogo na nahuling gumagawa ng illegal, pasara din hanggang maubos. My point is, ang krimen, maski sino pang gumawa, nagsimula mang legal o sa simula pa lang illegal na, kung illegal na ang ginagawa, dapat ipatigil. Pero bilang polisiya, naging pa siya ng pamahalaan na malaki itong pwedeng pagkunan ng revenue nila at hindi naman Pilipino ang pinapayagan magsugal dito. Balik ko ang tanong sa inyo. Pikit mata tayo, tutok sa Pogo at pagbawal ng Pogo na ibang nagsusugal, tapos pikit mata tayo sa mga kasino at lahat ng sugal na nangyayari sa Pilipinas, na yung mga nangyayari naman sa mga pasugalan na sugalang ito, hindi ba halos pareho? Ang naapektuhan pa, Pilipino mismo. At mga pamilyang Pilipino mismo. So, doon talagang gusto natin maglinis. Yun lang naman ang sinasabi ko. Gaya ng posisyon, ito ang posisyon ni Senator Villanueva din, nag-uusap kami noon. Pareho yata kami dito na kung tatanggalin nyo, ang posisyon kung tatanggalin nyo na lahat. Maglinis na tayo. Mahirap yung may tinitingnan at may tinitigan. Mahirap yung tila may pinag-iinitan lang at may pinapabayaan naman. Kung magkakaroon tayo ng polisiya laban sa iba't ibang masasamang gawain na konektado sa sugal, i-review na natin lahat. So supportive kayo, sir, kasi may tatlong proposed Supportive ako saan? May tatlong proposed bill na i-file dito sa Senate para kung sa total ban.
Hindi ko pa nababasa yung panukalang batas, babasahin ko, pero personally, ang mas gusto ko nga, kung gusto natin mag-ban ng pasugalan, dito nga, hindi mga Pilipino nagsusugal, ban na lang natin lahat. Di ba? Para wala nang sugal sa Pilipinas, kung talaga yan ang gusto natin. At yung mga kasamang associated at nakadikit sa pagsusugal. Tulad nga, ano ba yung binabanggit? Trafficking, ano ba? Money laundering, Cyber fraud. Ano? May cyber fraud, sir. cyber fraud. Ano ba yung nangyari sa Bangladesh, di ba? Kidnapping. Ano ba yung nangyari sa Bangladesh? Kung titingnan niyo yung datos, ha? At pinakita yan ng PNP mismo. Ang kidnapping, ang drugs, ang prostitution, lahat natagpuan sa mga casino rin. May cases naman sila, Pogo, casino. Kunin yung data. Interesting yung data niya. So it's present in all forms of gambling. Ewan ko kung bakit. Hanggang tongit lang ako so hindi ko alam yun. So if it is present in all forms of gambling, then let's ban all of the forms of gambling that has it too. Ba't tayo mamimili lang? Kaya sir, ang nakakabahala, di ba? Lumilitaw na pati mga authorities, may special action task force, SAP ba? Na sinasabing protector na yan sa mga pogo operators. Eh di kung meron talaga, yun ang dapat imbestigan. Kung meron talaga, yun ang dapat imbestigan para sa akin. Di ba?